Kaibigan, alam nating lahat kung ano ang itsura ng gym. Tama ba? Sa gym may makikita kang weights, may resistance, may training program. Pero alam din natin ng isang simpleng katotohanan. Hindi ka lumalakas sa gym dahil may membership ka. Tama ba? Hindi ka lumalakas dahil may picture ka sa loob ng gym, nag-selfie-selfie kayo doon and then nag-post ka sa social media. No, hindi ka lumalakas doon. Kundi lumalakas ka dahil may discipline, may training, may proseso, at may resistance. Alam mo, ganun din ang spiritual life. Ganun din ang leadership. Kaya patuloy nating pag-usapan ng ating series na Stronger. Kasi ang puso ng Diyos para sa atin ay hindi lang makasurvive sa pang-araw-araw na buhay, kundi nais niya tayong lumakas. Hindi lang sa isang area ng buhay, kundi sa bawat bahagi ng pagkatao natin. 2 weeks ago, pinag-usapan natin ang stronger in faithfulness. Dahil alam ng Diyos kung wala tayong faithfulness, ay madali tayong bibigay at susuko kapag nahirapan na tayo. Last week naman, pinag-usapan natin ang stronger in joy. Dahil kahit faithful ka, kung wala kang joy, madali ka ring mapagod. Madali kang ma-burnout. Kailangan natin ng joy para magpatuloy. At ngayon, dinadala tayo ng Diyos sa susunod na area. Stronger in leadership. Kuya Mike, di naman ako leader. Mali kaibigan, lahat tayo ay leader. Hindi lang ito para sa may hawak ng microphone. Hindi lang ito para sa may posisyon sa church. Hindi lang ito para sa mga nasa pulpito. Kaibigan, kung ikaw ay magulang, leader ka. May mga anak kang tumitingin sa'yo araw-araw. Kung ikaw ay teacher, leader ka. May mga estudyante na umaasa sa'yo. May mga isip at puso kang hinuhubog. Tama ba? Kung ikaw ay estudyante, leader ka din. Kasi may influence ka sa mga kaklase mo at barkada mo. Kung ikaw ay empleyado o boss, leader ka din. Kasi may epekto ang attitude mo sa trabaho. Kung ikaw ay single, leader ka pa din. Kasi yung paraan ng pamumuhay mo ay nakaka-apekto din sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kung ikaw ay tahimik at hindi pala salita, naku, leader ka pa rin. Huwag ka mag-alala. Dahil may impluensya ka pa rin. May sinusundan ka at may sumusunod din sa'yo. Kahit hindi mo napapansin. Kaya ang tanong ay, hindi kung leader ka ba? Kundi ang dapat na tanong ay, anong klaseng leader ang hinuhubog ng Diyos sa iyo at sa akin? Nagiging leader ka ba sa kabutihan o kasamaan? Nagiging influence ka ba ng kabutihan o kasamaan? Kaya tanungin natin ito sa sarili. Anong bahagi ng leadership mo ang pinapalakas mo? Ito ba ay image o character? Ano ba ibig sabihin nito? Ang image ay kung paano ka nakikita ng tao. Ang character ay kung sino ka kapag walang nakakakita. Ang image ay panlabas, presentation, reputasyon, impression mo sa iba. Ang character ay panloob, gaya ng motibo, gaya ng integrity, gaya ng humility, gaya ng obedience. Alam mo, delikado rito, kaibigan, ay posibleng malakas ang image mo, ang ganda ng impression mo sa iba, pero mahina ang character mo. Malakas ang panlabas, pero mahina ang panloob. May leader na magaling magsalita, magaling magdala ng meeting, magaling sa harap ng tao, pero sa bahay, mainitin ang ulo. Sa private life, may compromise. Sa decision, self-interest ang inuuna. Sa mata ng tao, strong leader yan. Pero sa harap ng Diyos, weak foundation. Image is strong, character is weak. Sa kabaligtaran, may leader na tahimik lang. Hindi sikat, hindi flashy, pero tapat. Mapagkumbaba. Consistent, kahit walang papuri. Sa umpisa, hindi napapansin, pero sa panahon ng pressure, lumalabas ang tunay na lakas. Bakit? Kasi character sustains leadership when image can no longer carry it. Kaya nga, sa ayaw at sa gusto mo, paniwalaan mo man o hindi, ay tayong lahat ay nagli-lead na sa iba't ibang paraan. Kung magulang ka, may sumusunod sa'yo. Kung teacher ka, may gumagaya sa'yo. Kung kuya o ate ka, may tumitingin sa'yo. Kung empleyado ka,
may naapektuhan ng attitude mo. Kung Christian ka, nako, may nakakakita kung paano ka mamuhay. Kaya leader ka. Ang tanong ay hindi kung leader ka. Ang tanong ay saan mo dinadala ang mga taong naaapektuhan ng buhay mo? Sa kabutihan ba o sa kasamaan? Walang neutral sa leadership. It's either dinadala mo sila palapit sa Diyos o dinadala mo sila palayo sa Kanya. Hindi kailangan ng microphone para manguna. Hindi kailangan ng title. Sapat na ang example mo. Kapag ang anak mo ay natutong magsinungaling dahil sa'yo, ay may leadership na nangyari. Ginaya ka niya. Kapag ang kawork mo ay natutong maging bitter dahil sa iyo, may leadership na nangyari, na-influence mo siya. Kapag ang kaibigan mo ay natutong magtiwala sa Diyos dahil sa iyo, may leadership na nangyari. Kaya ang series na ito ay hindi lang tungkol sa becoming better leaders. Ito ay tungkol sa becoming godlier leaders. Hindi lang strong sa mata ng tao, kundi strong sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi darating ang araw na ang image, mawawala yan. Pero ang character ang mananatili. Kaibigan, kung huhubarin ng Diyos ang title mo ngayon, may matitira bang leadership sa'yo? Dahil ang totoo, hindi ka nagiging strong leader dahil may position ka, kundi nagiging strong leader ka dahil hinahayaan mong palakasin ka ng Diyos araw-araw. Kaya tapusin mo, mensaheng ito. Kasi hindi lang gustong patibayin ng Diyos ang leadership mo, kundi pati ang relasyon mo sa Kanya. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6pm. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. So, paano ba tayo magiging malakas na leader? Una, pray before you lead. Pangalawa, make plans with godly wisdom. At pangatlo, walk through the open doors God provides. So, pag-usapan muna natin ang una, pray before you lead. Kaibigan, kung gusto mong lumago sa iyong leadership, manalangin ka muna bago ka manguna. Bakit? Dahil ito ang pundasyon ng lahat ng mababasa natin sa Bible patungkol sa leadership. Ang ibig sabihin, leadership starts with dependence on God. Hindi nagsisimula ang leadership sa tapang mo. Hindi nagsisimula ang leadership sa galing mo. Hindi nagsisimula ang leadership sa experience o title mo o position mo. Ay, leader ako kasi D-group leader ako. No, hindi. Ang leadership ay nagsisimula ito sa pag-amin na, Lord, hindi ko kaya mag-isa. At malinaw ito sa buong Biblia. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi mismo sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi niya sinabi, konti lang magagawa nyo. Hindi rin niya sinabi, mahihirapan ka lang. Kundi, ang sinabi niya, wala kayong magagawa. Kaibigan, kapag namumuno tayo ng hiwalay sa Diyos, pwedeng gumana ang isang sistema, pero namamatay naman ng puso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, posibleng maayos ang takbo sa panlabas, pero wasak naman sa loob. Pwede mong patakbuhin ang pamilya mo na may rules, may schedule, may disiplina, nakikita ito sa panlabas, pero wala namang affection. Wala nang pagmamahal, wala nang panalangin, wala nang joy sa loob. Ang lahat ay pakitang tao na lang. Pwede mong patakbuhin ang ministry na may programa, may attendance, may calendar,
pero wala ng brokenness. Hindi ka na sensitive sa iyong kasalanan. Wala ng compassion, wala ng presensya ng Diyos. Pwede mong patakbuhin ang trabaho na may target, may KPIs, may performance, pero ikaw empty na, pagod ka na, galit ka na, irritable at hindi mo na alam kung bakit ka pa bumabangon araw-araw. Now, gumagana ang sistema, pero namamatay ang puso. Ako lang naalala ko nung isang araw bago kami mag-meeting, ay hindi muna kami nag-pray. Maganda ang mga plano ko, maganda ang direction namin, kaya lang nakalimutan ko mag-pray. Hindi na ako nagdedepende sa Diyos. Kaya kapag may mga aberya sa trabaho, gaya nung isang araw ay nai-irritate ako at may tendency na ako ay magalit sa aming mga kasama sa trabaho. At habang ginagawa ko itong message na ito, alam nyo, pinaalala sa akin ng Diyos na hindi ako nakadepende sa Kanya, kundi sa sarili ko ng kakayahan. At kapag nakadepende ako sa sarili ko, maaring may nagagawa kami sa panlabas, pero sa aking puso ay nade-develop naman ang pride at pagiging magagalitin. May mga magulang na mahusay mag-manage ng bahay. May oras ang pagkain, may rules ang mga anak, may disiplina, pero ang tanong ay, kailan kayo huling nanalangin na magkakasama sa bahay? Kailan yung huling nagyakapan kayo? Kailan yung huling pagkakataon na umaming ka sa iyong pagkakamali bilang magulang? Ang bahay ay maayos, malinis, maganda, laging pinapa-renovate, pero ang relasyon malamig na. Ang pagmamahal din ng mga anak sa Diyos, malamig na din. Gumagana ang sistema pero namamatay ang puso. May church leader na sobrang organized, may meeting agenda, may programa, may strategy, pero hindi na umiiyak sa presensya ng Diyos. Hindi na nakikinig sa Holy Spirit. Hindi na nagpe-pray bago magdesisyon. Alam mo kung kailan na lang siya nagpe-pray? Nagpe-pray na lang siya pag alam niya may pumalpak na sa mga desisyon niya. Nakakalungkot kasi maaring may movement tayo pero walang anointing. Gumagana ang sistema pero namamatay ang puso. May boss na magaling, efficient, result-oriented, pero galit lagi. Walang presensya, walang malasakit sa tao. Kumikita ang kumpanya, pero nawawala ang dignity ng mga empleyado. Gumagana ang sistema, pero namamatay ang puso. Napapalayo sa Diyos. Kaya ang tanong, bakit ba nangyayari ang mga ito? Kasi kapag tinanggal mo ang Diyos sa leadership, ang papalit ay control. At kapag control ang pinairal mo, unti-unti nawawala ang pagmamahal at habag o compassion. Tama ba? May magulang na sobrang gustong maging tama ang anak. May rules, may curfew, may consequences pag nagkamali. Kaya lang ang lahat ng correction ay pagalit. Lahat ng utos ay pasigaw. Lahat ng pagkakamali ay pasermon. Lahat na lang hindi pwede. Alam mo, ang bata ay sumusunod pero hindi dahil mahal ka, kundi dahil takot lang siya sa'yo. Kaya tanungin mo sa sarili, sumusunod ba ang anak mo dahil mahal ka o umiiwas lang siya sa consequence? Kapag control ang pinairal mo, nawawala ang pagkakataon para sa isang nagmamahalang relationship. At ang leadership tuloy sa bahay ay nagiging authority without affection. May ministry leader na sobrang focus sa schedule, sa flow, sa oras. Kapag may na-late, pinapahiya. Kapag may nagkamali, napapagalitan sa harap ng lahat. Kapag may nasaktan naman, hindi pinapansin. Kasi kailangan tuloy ang programa. The show must go on. Bahala ka sa buhay mo. Napakaayos ng service, maayos ang meeting, pero ang tanong, nagkakaroon ba ng healing sa puso ng mga tao na nasa paligid mo? Mas nagiging mapagmahal ba sila? Mas nagiging mapagpatawad ba sila? Kapag control kasi ang pinairal, ang ministry ay nagiging event na lang, hindi na shepherding. May boss na laging may numbers, may target, may deadline. Kapag bumagsak ang performance, naku, galit na yan. Kapag may personal na pinagdadaanan ng empleyado, wala naman siyang pakialam. Kasi sobrang focus sa target. Ano resulta? May output pero may burnout. Kumikita ang kumpanya pero nawawala ang tao. Kaibigan, tanda mo ito. Control produces compliance, but never commitment. Kaya, balik ka kay Lord. Sa Kanya ka magdepende. Paano? Pray before you lead. May leader na ayaw mag-delegate sa iba kasi kailangan siya ang may control ng lahat. Kapag may nag-offer tumulong, ayaw. Ang dahilan, para daw siguradong maayos. Pero ang totoo, takot lang siya mawalan ng control. Kaya gusto niya siya yung gagawa. Kaya tuloy unti-unting napapagod ang leader na ito. Unti-unting nawawala ang joy. Unti-unting nagiging irritable.
Kapag control ang pinairal, nawawala ang pagtitiwala. At pag nawala ang pagtitiwala, ay ang kasunod nito ay nawawala din ang pagmamahal. Kaibigan, baka hindi ka masamang leader. Kaya lang, baka takot ka lang mawalan ng kontrol. At dahil mahal ka ng Diyos, inaanyayahan kanyang isuko ngayon sa Kanya ang kontrol para maibalik mo ang compassion mo sa iba. Kaibigan, sa anong area ng leadership mo mas nangingibabaw ang control kaysa compassion? Handa ka bang ibigay ulit yan kay Lord? Ang hawak na matagal mo nang kinakapitan? Kaibigan, hindi tayo tinatawag ng Diyos para maging controllers ng tao, kundi shepherds ng puso. At kapag binitawan mo ang control, alam mo mangyayari? Babalik yung pagmamahal. Kaya nga, sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Ibig sabihin, huwag mong gawing sandalan o huwag ka magdepende sa sarili mong talino. Huwag mo gawing default mode ang kaya ko na to, ako na bahala dito. Kundi gawin mong default mode ang pagdepende sa Diyos. Paano? Pray before you lead. Si Nehemiah ay hindi propeta, hindi siya pari, hindi siya hari. Isa lang siyang cupbearer ng hari ng Persia. Isang mataas na posisyon, pero sobrang delikado kasi siya ang unang iinom ng alak ng hari para siguraduhin walang lason ito. Isang maling pagkilos niya, isang maling sagot, pwede niyang ikamatay. At sa panahong ito, ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos, ay wasak ang pader. Sira ang mga gates at punong-puno sila ng kahihiyan. 4 na buwan nang umiiyak si Nehemiah dahil dito. 4 na buwan siyang nag-aayuno at nananalangin. 4 na buwan niyang dinadala ang bigat sa puso niya. At ngayon, biglang napansin ng hari ang lungkot niya. Sabi sa Nehemiah 2:4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Tingnan mo, ito yung sabi ni Nehemiah. Wow! Imagine mo, ang eksena ito. Ito na yung moment na pinaghandaan niya ng 4 na buwan. Ito na yung opportunity na pinagdadasal niya gabi-gabi. Tapos parang sinasabi ng hari na, sige na, ano ba gusto mo? Malungkot ka eh. Pero ano ba gusto mo? Bibigay ko yan. Pero anong ginawa ni Nehemiah? Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagbigay agad ng speech. Hindi siya nag-react emotionally. Ang sabi ng Biblia, nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Grabe! Na-realize ko yung 4 na buwan niyang pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos araw-araw ay nagbunga ng dependence niya sa Diyos. Ang ibig sabihin ay hindi biglaan ng dependence ni Nehemiah sa Diyos, kundi hinubog iyon sa pag-iyak, pag-aayuno at pag-amin ng kahinaan sa Diyos araw-araw at tuloy-tuloy. Kaya ang tanong, kaibigan, kailan mo ginawa consistently na araw-araw dumudulog ka sa Diyos? Binubuksan mo yung Bible mo. Inaalam mo kung ano yung sasabihin niya sa'yo. At inaamin mo na, Lord, hindi ko po kaya. Bigyan niyo po ako ng direksyon. Bigyan niyo po ako ng kaalaman. I-guide niyo po ako. Tulungan niyo ako maintindihan itong binabasa ko, itong direksyon niyo. Sapagkat wala po akong magagawa kung hindi po dahil sa inyo. Ang ibig sabihin ay ang instinct ng pagdepende sa Diyos sa panalangin ay magsisimula sa paggawa mo ng daily habit na pakikipag-usap sa Diyos. At yung disiplina mo na yun araw-araw ay magbubunga naman sa iyo ng panalangin sa Diyos kahit sa anong sitwasyon mo sa maghapon. Kaya kung magiging honest tayo bilang leaders, dito tayo madalas pumapalya. Pero purihin ng Diyos dahil mahal niya tayo. Minsan hinahayaan niya tayong maipit sa problema. Hindi para parusahan, kundi para ipaalala na kailangan nating magdepende lang sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tingnan natin ito. Hindi lang si Nehemiah ang nagpakita ng dependence sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Basahin natin Luke 6:12-13. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niya mga apostol. Kaibigan, ang anak ng Diyos ay nagpray ng buong gabi bago pumili ng leaders. Alam mo, na-realize ko na ang Panginoong Hesus ay may karapatan na sabihin na busy siya maghapon.
At ang dami pang ministry na naka-line up at marami pang gagawin. Kaya wag na muna manalangin. Pero hindi niya ginawa. Hindi yun ang kanyang habit. Bakit? Kasi nais niyang ipakita sa atin ng isang modelo ng pagdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At kung ang Panginoong Hesus ay nag-pray bago magdesisyon, sino tayo para magdesisyon ng walang panalangin? Tama ba? Minsan ang dahilan kung bakit hindi tayo nagpe-pray ay hindi lang busyness. Minsan, pride. Alam ko na to. Kaya ko na to. Sanay na ako dito. Pinag-aralan ko nga ito eh. At kapag ganon, nagiging self-reliant leaders tayo. Mukhang malakas sa labas, pero mahina sa loob. At alam ng Diyos yan. Kaya hindi niya agad tayo sinusukuan. Sa halip ay tinatawag niya tayo pabalik. Kaya nga ito yung challenge at tanong. Bago ka nagsalita sa anak mo, nag-pray ka ba muna? Bago ka magdesisyon sa trabaho, nag-surrender ka ba muna sa Diyos? Bago ka mag-react sa conflict, nag-pause ka ba para magdasal? At kung hindi mo nagawa, kung nauna ka na magsalita, nagalit, nagkamali, ito ang good news. God is not done with you. Ang prayer ay hindi para sa perpekto. Ito ay para sa mga taong nagbabalik loob, sa mga taong inamin na may pagkukulang sila, sa mga taong inamin na nahiwalay sila sa Diyos, na pinili nila na humiwalay sa Diyos at gusto na nilang bumalik ngayon dahil na-realize nila na sila ay nagkasala, na sila ay nagkamali dahil lumayo sila sa Diyos. Kaibigan, balik ka sa Diyos at simula mo magdepende sa Kanya sa iyong leadership. Paano? Pray before you lead. So, paano ba tayo magiging malakas na leader? Una, pray before you lead. Pangalawa, make plans with godly wisdom. Kung gusto mo maging magaling na leader, ay gagawa ka ng plano na ayon sa wisdom na binibigay ng Diyos at hindi wisdom na binibigay ng mundo. Kanina, pinag-usapan natin na ang leadership na lumalago ay nagsisimula sa panalangin. Pero, hindi nagtatapos ang iyong leadership sa panalangin, kundi kailangan mo ding magplano. Na-realize ko may mga Kristyano na sincere naman talaga, pero nalilito pa rin sa kanilang desisyon at direksyon sa buhay. Iniisip nila, mag-pray na lang ako, bahala na si Lord. Pero ang tanong, talaga bang ganyan ang wisdom na galing sa Diyos? Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos na pinapanalanginan natin ay Diyos din na pinagmumulan ng karunungan o wisdom. At ang karunungan ng Diyos, alam mo, ay laging humahantong sa maayos na pagpaplano at paghahanda. Ang ibig sabihin, kapag sinabi nating make plans with godly wisdom, hindi natin sinasabing kontrolado mo na ang lahat. Ang sinasabi natin ay responsable ka sa kung ano ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Halimbawa, hindi mo sinasabi na bahala na si Lord sa finances ng pamilya namin. Pero alam na alam mo na hindi kayo nagbabudget, hindi kayo nagsisave at puro utang. Ang godly wisdom ay nagpe-pray ka, tapos nag-uusap kayo bilang mag-asawa, nagbabudget kayo, nag-iipon kayo, nagsiset kayo ng priorities at iba pa. Bakit? Dahil alam mo na kapag bumagsak ka bilang leader ng tahanan, kasi nga hindi ka nagpaplano, buong pamilya ang apektado. Sabi nga ng Biblia sa Proverbs 21:5, ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Now, tingnan mo to, hindi sinabing ang panalangin ng tamad, kundi ang mga plano ng masipag. Ang ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng kasaganaan, huwag ka lang basta manalangin, kundi kailangan mo magplano at maging masipag. May mga ministry leader na sincere pero magulo, walang direction, walang preparation. Laging last minute ang sasabihin, okay lang yan, si Lord naman ang bahala. Pero kaibigan, ang tanong, talaga bang pag-honor sa Diyos ang pagiging unprepared? Alam mo, ang godly wisdom sa ministry ay nagpipray ka, tapos naghahanda ka ng lesson, iniisip mo ang mga tao, iniisip mo ang flow, iniisip mo kung paano sila lalago, hindi dahil ayaw mong umasa sa Diyos, kundi dahil ginagalang mo ang oras ng mga kasama mo, pinapahalagahan mo ang paglago ng mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. May mga Kristyano na sasabihin, Lord, bigyan mo ako ng promotion, pero laging late, walang improvement, walang initiative. Ang godly wisdom ay ganito. Nagpipray ka para sa favor ng Diyos, pero nag-aaral ka rin.
Dinadagdagan mo ang kaalaman mo. Nagsasanay ka para mas umunlad pa ang mga abilities na binigay sa iyo ng Diyos. Nag-i-improve ka ng skill. Nagiging faithful ka sa maliit. Honest ka kahit walang nakakakita sa iyo. Dahil alam mo na hindi kinokontra ng pananampalataya ang paghahanda o pagpaplano. Na hindi mo gagawing excuse yung sasabihin mo, may faith naman ako, kaya hindi na lang ako gagawa. Kasi pag gumawa ako, ibig sabihin hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, kung sinasabi mo nagtitiwala ka sa Diyos, dapat mas lalo ka pang magplano at italaga mo yun sa Diyos. Tignan mo, sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Hindi niya sinabi huwag kang magplano. Ang sabi niya, i-commit mo ang lahat ng ginagawa mo kasama na ang plano mo at tutulungan ka niya. Kaibigan, ang paggawa ng plano na may godly wisdom ay hindi padalos-dalos. Hindi ka basta lilipat ng trabaho dahil lang mas malaki ang sweldo kung kapalit naman nito ay kapayapaan ng pamilya mo at paglago mo at paglago ng pamilya mo spiritually. Hindi ka basta papasok sa relasyon dahil lang masaya ka kung alam mo naman na ilalayo ka lang nito sa Diyos. Ang godly wisdom ay nagpe-pray ka. Nakikinig ka sa godly counsel sa iyo. Nag-e-evaluate ka ng tama at mali ayon sa salita ng Diyos. At handa kang maghintay. Bakit? Dahil alam mo na mas mahalaga ang direksyon ng Diyos at wisdom ng Diyos kaysa sa madaliang satisfaction. Ang pagpapalaki ng anak na may godly wisdom ay hindi bahala na. Hindi mo sinasabi, paglaki nila matututo din sila. No, hindi ganon. Ang godly wisdom, may plano ka sa pagdidisiplina mo sa kanila. May plano ka sa pagpapalaki sa kanila. Saang eskwelahan mo sila pag-aaralin? I-homeschool mo ba sila o hindi? May plano ka sa spiritual life ng pamilya mo. Pinaplano mo kung paano mo gagawin ang discipleship nyong mag-anak. Kaya kami nagdesisyon na i-homeschool ang aming mga anak kasi kasama sa plano namin para sa aming mga anak ang kanilang paglagong spiritual. Pinaplano na namin yon. Hindi namin inaasa sa aksidente. Hindi namin inaasa sa tsamba na balang araw, sige, makikilala na nila si Lord. Hindi. Kailangan namin maging intentional. Kailangan namin magplano. Bakit? Dahil ang paglago ng karakter ng anak mo ay hindi aksidente kundi ito ay sa pagiging intentional mo na leader. Ganon din, kung ikaw ay discipleship group leader, simula day 1, ay may plano ka na sa iyong mga dinidisciple. Hindi lang basta meet kayo ng meet every week. Basahin natin ang talata na ito, tapos process natin, tapos okay na. No, hindi. Ikaw ay magpaplano sa ganitong araw, sa ganitong buwan, dapat nagmumultiply na sila. Dapat marunong na silang magbahagi ng gospel. Dapat faithful sila kay Lord sa kanilang pakikipag-usap sa Diyos. Lumalago yung kanilang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bawat isa. Sasanayin ko na sila mag-facilitate ng group. By this time, kailangan hindi na sila umasa sa akin sa kanilang feeding, kundi dapat marunong sila magpakain ng iba. Nakakalungkot kasi may mga D-group members na matagal ng member, pero pag nawala ang isang D-group leader, ay walang gustong mag-volunteer na mag-lead upang ipagpatuloy ang panawagan sa kanya ng Diyos na gumawa ng alagad. Kaibigan, mag-ingat tayo. Minsan, ang bahala na si Lord ay hindi pananampalataya, kung hindi, katamaran. O kaya, takot lang na nakabalot sa salitang pananampalataya. Nako, ayoko gawin yan. Kasi, okay naman ako, may faith naman ako kay Lord. Pero praise God, kaibigan, kahit ganyan yung mindset mo, mahal ka ng Diyos at mahal tayong lahat. Kaya tinuturuan niya tayong mag-pray. Tinuturuan niya tayong mag-isip. Tinuturuan niya tayong magplano, maghanda, at magdesisyon ng may karunungan na galing sa Kanya. Hindi galing sa mundo, ha? Hindi para kontrolin ang resulta, kundi para protektahan ang mga taong nasa ilalim ng ating influence. Tingnan mo si Nehemiah, kung paano niya sinagot ang hari matapos siyang manalangin. Nehemiah 2:5-8.
Sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan. Nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano kakatagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Pansinin mo kaibigan, na pagkatapos ng panalangin ni Nehemiah sa verse 4, hindi vague ang sagot niya. Hindi niya sinabi, basta po bahala na kayo Lord. No, may timeline siya. Sabi niya, nagtakda ako ng panahon. May travel documents din siya. Liham para sa mga governor. May list din siya ng mga materyales at mga gagawin gaya ng troso, muog ng templo, pader at bahay na titiran niya. May supplier din siya, si Asap. Ibig sabihin, habang nagpe-pray siya ng 4 na buwan, nagpaplano din siya. At ito ang mahalagang lesson ngayon, kaibigan. Ang prayerful leader ay hindi impulsive. Ang prayerful leader ay prepared. Ang ibig sabihin, hindi minamaliit ng Diyos ang pagpaplano, kundi sa katunayan, ginagamit niya pa nga ito bilang paraan ng kanyang pagprotekta, pagprovisyon at pagpapala. Parang ganito yan. Hindi mo inuubos ang pera mo tapos saka ka magpe-pray, Lord, sana magkasya. Hindi mo sasabihin bahala na si Lord, pero hindi ka nagtitipid, hindi ka nagsisave, at wala kang plano, walang direksyon. No, hindi ganon. Ang faith ay hindi excuse para sa irresponsibility. Ang faith ay dahilan para maging responsable ka. May isang Christian parent, ordinaryo lang, hindi milyonaryo, pero bago pa dumating ang crisis, nagdesisyon silang mag-asawa. Magbabudget tayo, mag-iipon kahit maliit. Magiging maingat sa paggastos. Hindi dahil takot sila o walang tiwala sa Diyos, kundi dahil marunong sila, wise sila, may godly wisdom sila. Nang dumating ang pandemic, nang mawalan ng trabaho ang isa, hindi man sila sobra pero nagkasya kasi handa sila. At doon mo makikita ang wisdom ng Diyos. Hindi niya tinanggal ang crisis, pero iningatan niya ang pamilya. Ganyan si Nehemiah. Hindi inalis ng Diyos ang opposition. Maraming kalaban, maraming mga challenges at posibleng dangers para kay Nehemiah. Pero pinaghandaan naman ito ni Nehemiah. Kaibigan, ang lutong tansya-tansya lang o alatsamba, minsan masarap, minsan palpak. Tama ba? Ang leadership na walang pagpaplano, ganyan din. Minsan okay, minsan disaster. Kaya tandaan mo ito, strong leadership does not guess, it prepares. Kaibigan, bilang leader, magulang, teacher, worker, volunteer, tanong mo ito sa sarili. Sa bahay, may plano ka ba sa finances at spiritual life ng pamilya mo? Sa ministry, prepared ka ba bago ka mag-lead? Sa trabaho, nag-iisip ka ba long term, hindi lang short term? Ito hamon ko sa'yo ngayon, kaibigan. Huwag ka matakot magplano. Huwag mo tawaging unbelief ang wisdom. Dahil ang Diyos na nagmamahal sa'yo ay Diyos na gustong mag-ingat sa'yo. Ang leadership na pinapalakas ng Diyos ay hindi lang marunong magdasal, kundi marunong ding maghanda at magplano. So, paano ba tayo magiging malakas na leader? Una, pray before you lead. Pangalawa, make plans with godly wisdom. At pangatlo, walk through the open doors God provides. Ang isang lumalagong leader ay lumalakad sa opportunity na binibigay ng Diyos sa kanya. Tingnan mo si Nehemiah. Una, nagpe-pray siya. Pangalawa, nagplano siya. Hindi lang siya basta nagpray, nagplano siya. At ngayon, kailangan na niyang kumilos. Hindi sapat na magplano, kundi kailangan mo i-execute ang plano mo. At dito madalas nadadapa ang maraming leader. Hindi dahil kulang sa panalangin, hindi dahil kulang sa wisdom. Sobra na nga sa Bible study. Kundi dahil natatakot tayong lumakad sa pintuang binuksan na ng Diyos. Ang walk through the open doors God provides ay ang tapang
na sumunod sa Diyos sa malinaw niyang direksyon kahit may takot, kahit may oposisyon, kahit hindi pa sigurado ang outcome. Kaibigan, kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, ang tanong ay hindi na safe ba yan? Pwede kaya ito? Mag-work kaya ito? No. Ang tanong dapat ay magtitiwala ba ako sa Kanya o hindi? Ang dalangin ko, kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Tingnan mo si Nehemiah, kung paano natin makikita ang pagtitiwala niya sa Diyos. Sabi sa Nehemiah 2:8-10, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, inabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Wow! Ano ang pinaniniwalaan at pinapahayag ni Nehemiah matapos niyang makuha ang favor ng hari? Ano yung pinaniniwalaan niya? Tingnan mo sa verse 8. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, malinaw na malinaw na malinaw para kay Nehemiah na ang Diyos ang nagbukas ng pinto. Kaya nga sabi ni Nehemiah sa verse 9, nang ako'y umalis. Ang ibig sabihin ay hindi siya umupo, hindi siya nag-antay ng perfect moment, kundi dahil alam niya na ang Diyos ang nagbukas ng opportunity, umalis na kaagad siya, naglakbay siya, hinarap niya ang oposisyon, lalo na sila Sanballat at Tobias, nagalit sa kanya. Hindi na nating babasahin iyon. At tingnan mo, gumawa siya ng buong sipag sa pag-rebuild ng pader ng Jerusalem. Kaibigan, ano yung point? Ang favor ng Diyos ay hindi binibigay para maging komportable ka lang, kundi binibigay ng Diyos ang favor niya sa iyo para ka sumunod sa Kanya. Ang ibig sabihin, meron ng binukas na pagkakataon ang Diyos sa iyo. Pupunta ka na lang doon. Kung ang favor ay para lang sa comfort mo, hindi na sana kailangan ni Nehemiah pang maglakbay. Bakit? Kasi ang sarap ng buhay niya sa palasyo. Grabe. Kausap niya araw-araw ang hari. Lahat ng gusto niya nakukuha niya. Kaya lang alam ni Nehemiah na ang favor at blessing ng Diyos ay may purpose. Hindi ito pansarili lang, kundi para sa iba din. Ang ibig sabihin, ang favor ng Diyos ay laging may kasamang responsibility. Kaibigan, ano ang kaibahan ng kumakatok ka sa pinto at nang nakabukas na ang pinto? Kapag kumakatok ka pa lang, pwede mong sabihin, hintay muna, pag-isipan ko muna, antayin ko muna magbukas. Parang ayaw yata akong papasukin eh. Tama lang yan dahil sarado pa ang pinto. Pero kapag bukas na ang pinto, ang tanong ay hindi na papayagan ba ako pumasok? No, hindi na. Ang tanong ay lalakad ba ako papasok sa bukas na pinto? At dito pumapalya yung maraming leader. Nakabukas na pero ayaw pa pumasok. Matagal sila nagpe-pray na buksan ng Diyos ang pinto. Pero nang binuksan, natatakot na silang pumasok. May magulang na matagal na nagpe-pray, Lord, iligtas mo ang pamilya ko. Dalahin ko na makilala kanila. Pero hindi nagsisimula ng family devotion. Hindi nagli-lead ng prayer sa bahay. Hindi nag-o-open ng Bible kasama ang pamilya. Ang pinto ay bukas na. Kasi may oras ka, may Bible ka, may pagkakataon ka, pero nakaupo ka pa rin sa comfort zone mo. May church member na nagpe-pray, Lord, gamitin mo ako. Lord, bigyan mo ako ng ministry. Nang inimbitahan mag-lead ng small group, ang sagot, hindi pa ako ready. Baka mas magaling yung iba, next time na lang ako. Kaibigan, ang pinto ay bukas na. Ang calling ay malinaw na. Sinasabi ng Diyos yan sa Matthew 28. Pero ang takot pa rin ang pinapairal. May empleyado na nagpe-pray, Lord, i-promote mo ako. Lord, buksan mo ang opportunity. Pero ayaw mag-volunteer sa responsibility. Ayaw lumabas sa comfort zone. Kapag may project na nangailangan ng leadership, tahimik. Nagpe-pray siya ng open door pero ayaw niya lumakad papasok sa open doors. May leader na nagpe-pray para sa paglago ng ministry. Lord, palaguin mo ang church. Pero kapag may kailangan baguhin sa schedule, may kailangan baguhin sa structure, approach, ay ayaw kumilos. Gusto ng open door, pero ayaw iwan ang lumang pinto. Kaibigan, bakit nangyayari ito? Hindi dahil kulang sa prayer, kundi dahil takot sa responsibility. Takot sa failure, takot sa criticism, takot mawalan ng
control. Pero kaibigan, kailangan mo ito maintindihan. Ang bukas na pinto ng Diyos ay hindi palaging komportable, pero palaging purposeful. Na kapag ginawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, ay doon ka magkakaroon ng totoong fulfillment sa buhay. Naalala mo ba yung rich young ruler? Tinawag siya ng Panginoong Yesus. Bukas na yung pinto. Iniimbitahan na siya ng Diyos. Pero umalis siya ng malungkot. Hindi dahil kulang ang invitation sa kanya, kundi dahil mas mahal niya ang comfort kaysa calling. Mas mahal niya ang karangyaan kaysa sa calling. Kaibigan, mas mahal mo ba ang comfort kaysa sa calling sa'yo ng Diyos? Kung mas mahal mo ang comfort, hindi ka lalago sa iyong leadership. Anong bukas na pinto ang matagal mo nang ipinagdasal, pero ngayon ay iniiwasan mo na? Ano ang kinakatakutan mo? Failure, criticism, o obedience? Balikan natin si Nehemiah. May favor na siya, may letters na siya, may resources na siya, may authority na siya, pero kasama ng favor ay opposition. Kasama ng open door ay resistance. Hindi siya nagulat doon. Hindi siya umatras kasi pinagplanuhan niya na yan eh. Pinagpray niya na yan. Kumilos siya kahit may opposition. Tandaan natin ito. Ang faith ay hindi paghihintay na mawala ang opposition. Ang faith ay obedience kahit may opposition. May isang Christian parent na matagal nang alam sa puso niya na tinatawag siya ng Diyos na manguna spiritually sa pamilya. Hindi sarado ang pinto, bukas na bukas. May oras naman siya, may resources, at may opportunity. Ang humahadlang lang, takot. Baka hindi ko kaya, baka hindi ako consistent, baka pumalpak ako. Pero dumating ang araw na pinili niyang sumunod. Nagsimula siya, hindi perpekto, minsan nagkakaaberya, minsan hindi consistent, pero nagpatuloy lang siya. Alam mo kung ano nangyari? Nagsimula magkaroon ng pagbabago sa pamilya. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil tumawid siya sa bukas na pinto ng Diyos. Kaibigan, delayed obedience is still disobedience. Kaibigan, kailangan natin mag-repent sa fear-based disobedience. Yung hindi ka sumusunod dahil takot ka. Kailangan nating mag-repent dito. Minsan tinatawag natin itong waiting on God. Wait lang, pinagpe-pray ko pa eh. Kaibigan, bukas na yung opportunity. Kailangan mo mag-repent sa fear-based disobedience. Kailangan ko pang pray muna, kailangan ko maghantay, wait lang. Pero ang totoo, umiiwas lang tayo. Pero pakinggan mo ito ng malinaw. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Hindi kanya pinapahiya. Ang bukas na pinto ay hindi pressure. Ito ay patunay lang na may tiwala ang Diyos sa iyo. Ikaw ang pinili niya na gampanan at pasukin ang bukas na pinto na yan. Hindi ko alam kung anong pinto yan na binuksan sa iyo ng Diyos. Pero pumasok ka dahil nagtiwala siya sa iyo. Bilang leader sa bahay, sa ministry, sa trabaho, ay tanungin mo sarili mo, may bukas bang pinto na matagal mo nang nakikita pero ayaw mong pasukin? Sabi sa Revelation 3:8, See, I have placed before you an open door that no one can shut. Grabe, kung ang Diyos ang nagbubukas, ay walang sino man makakapagsara nito. Kaya ang tapang ni Nehemiah, kahit napakaraming kalaban na pumipigil sa paggawa niya ng pader, pero kahit gaano karami ang nag-o-oppose sa plano niya, alam mo nangyari? In 52 days ay natapos niya itayo ang pader ng Jerusalem. Kaya kaibigan, tandaan mo na kung ang Diyos ang nagbukas ng pinto, ang hinihingi niya ay hindi ang tapang mo, kundi ang tiwala mo. Na kahit takot ka, gawin mo pa rin dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Alam mo, bago mo isipin ang mga pintong papasukin mo, ay mayroon pang mas mahalagang tanong ang Diyos para sa iyo ngayon. Pinapasok mo na ba siya sa pinto ng puso mo? Dahil ang totoo, habang tayo ay busy sa pagkatok sa mga pintuan ng opportunity, may isang patuloy na kumakatok sa pintuan ng ating puso. Sino yon? Ang Panginoong Yesus. Revelation 3:20, Here I am. Ang Panginoong Yesus yan ang nagsasalita. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Pansinin mo, si Lord ang leader ng lahat ng leaders. Pero hindi siya namumuno sa pamamagitan ng control. Hindi siya namumuwersa. Hindi siya nananakot. Siya ay kumakatok. Ang sabi niya, if anyone opens the door, I will come in. Kung bubuksan mo lang yan, papasok ako. Kaibigan, baka matagal ka nang nagsisimba. Baka matagal ka nang nagsiserve. Baka leader ka na sa mga mata ng tao. Pero ang tanong, pinapasok mo na ba talaga ang Panginoong Yesus sa puso mo?
Hindi lang bilang helper, hindi lang bilang advisor o provider, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ipahayag mo ngayon ng iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang pinto ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na maging mabuting leader sa aking pamilya. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibagay mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So, paano ba tayo magiging malakas na leader? Una, pray before you lead. Dito nagsisimula ang lahat. Hindi sa tapang, hindi sa galing, kundi sa dependence sa Diyos. Kapag natutunan nating kausapin muna ang Diyos bago ang tao, doon nagiging malinaw ang direksyon at nagiging payapa ang puso. Pangalawa, make plans with godly wisdom. Ang panalangin ay hindi katapusan, kundi ito ang simula. Ang Diyos na ating pinapanalanginan ay Diyos din ng karunungan. Kaya ang faith ay hindi bahala na, kundi faith na may paghahanda, may malinaw na pag-iisip at may responsableng desisyon para sa ikabubuti ng mga taong nasa ilalim ng ating impluensya. At pangatlo, walk through the open doors God provides. Hindi sapat ang nag-pray ka na. Hindi sapat ang may plano ka na, kundi kailangan mo ding sumunod. Kapag malinaw na ang favor at direksyon ng Diyos, ang tanong ay hindi na, safe ba yan? Okay ba yan? Baka i-reject ako o baka magkamali ako. Kung di, ang sasabihin mo ay magtitiwala ako sa Diyos. Kaibigan, ang malakas na leadership ay hindi tungkol sa pagiging impressive sa mata ng tao, kundi tapat at masunurin sa harap ng Diyos. Ito ang leadership na pinapalakas ng grace ng Diyos. Ito ang stronger in leadership. God bless.